Hello mga Kapinoy, welcome po tayo guys sa ating YouTube channel, no? Yan, Luzon, Visayas, Mindanao, saan sulok man kayo ng mundo, no? Yan, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, welcome po dito po sa ating episode, no? Ating reactions video. Ito po sa ating patuloy na coverage nitong prayer rally, no? Dito po sa Bonifacio. At itong rally po ito guys, ito po yung ating pakinggan, ito yung full speech po, itong mensahe ni Ma'am Sandra Cam. Itong kanyang mga banat ay talagang ay dahil po sa ating dahil po sa gobyerno natin ngayon ay wala nang sa ayos yung kanilang serbisyo at wala tayong nakikitang improvement o anumang yung magandang proyekto or ginagawa itong ating gobyerno ngayon. Kaya itong laban kasama ang bayan, prayer rally ay ating sinusubaybayan dahil po ito po ay pananawagan sa ating gobyerno na bigyan ng pansin ang ating mga mamamayang Pilipino dahil po ay tumataas ng bilihin at yung mga pangako ng administrasyon ito na hinihingi ng taong bayan ay talagang sinisingil ng taong bayan yung mga pangako nung panahon ng eleksyon. Kaya ito po yung sigaw ng ating mga simpleng kababayan, no? Na saan na yung pangako na 20 per kilo ng bigas ay hindi po natutupad. Kaya ating pakinggan guys itong prayer rally dahil po itong prayer rally na ito ay pang number 5 na ito, no? Pang 5 itong prayer rally na ito. Dahil po ay patuloy po ito hanggang makamit natin yung kapayapaan at makamit natin yung mga pangako na kanilang pinapaasa sa atin. Kaya pakinggan po natin po guys itong mensahe ni Mama Sandra Cam. Kaya panoorin po natin video ito bago po tayo mag-reaction. And then watch this video guys. Sino ang tunay na winner? Kayo. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Sa sambayan ng Pilipino na nakikinig ngayon ang buong bansa, ang buong mundo, ang ating mga OFWs from the Middle East, Europe, America, at the whole Asia, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, si Sandra Cam, the President of the Whistleblowers Association of the Philippines, the former PCSO Director for 7 years during the Duterte administration. Ako po, sa pakikipaglaban ko sa korupsyon, I earned the ire of my co-directors and the Philippine Charity Sweepstakes Office. At ako po ay nakulong kasama ang aking anak for 20 months sa kasong murder na ginawa ng kalaban namin na sinakyan ng mga direkto ng dalawa na opisyales ng PCSO dahil sa pagsabi ko, pagsiwalat ng korupsyon sa aming ahensya. Mga kababayan, hindi ang isang Sandra Cam matakot sa kulungan. Ayun guys, no? Ang issue dito na binabanggit po ni Mama Sandra Cam, yung issue ng PCSO. Dahil itong issue ng PCSO ngayon, nung una kasing panahon ng administrasyong Duterte, mahirap po talaga guys panalunin dito ang jackpot. Kaya yung sinasabi niya, binabanggit niya dito na yung PCSO nung una, ang hirap talaga mapanununan yung jackpot.
Mayroong nanalo ng I think sinasabi niya ilang bilyon yun. Tapos dalawa po ang nanalo. Ay talagang tunay o totoo talaga, hindi piki na nanalo. Ngayon kanyang binabanggit dito, kanyang binabanat po dito, yung issue itong PCSO na sunod-sunod po ang panalo ng PCSO. At yun nga, naimbestigahan yun sa Senado dahil si Mel Robles dahil po sa questionabling sunod-sunod na panalo yung PCSO. Kaya sinabi ni Sandra Cam dito na mayroong sindikato ang PCSO ay laro ng sindikato. Mayroong mga anomalya dito sa PCSO. Kaya yun po ang kanyang mensahe at ng kanyang topic at binabanggit po niya dito na nung unang panahon sa kanyang bilang direktor ng PCSO ay talagang ang hirap panalunin. Kaya ngayon nakapagtataka dahil po ay sa sunod-sunod na panalo at yung mayroong mga reklamo na ay pamilya or konsabwatan dyan sa PCSO yung mga nanalo at saka yung mga ini-edit na mga picture sa mga winner. Kaya si Mel Robles ay na question dito sa imbestigahan doon sa Senado. Kaya yun po ang kanyang pinapatamaan dito, yung administrasyon na kasabwat daw umano itong isang direktor din sa PCSO. Kaya yung sakit ang kanyang loob dahil po ay nung unang panahong administrasyon, yung pira ay para sa kanya ay hindi po niya ginagamit na binilagay sa kanyang sariling bulsa, kundi po ito ay binibigay po ng tinutulong ng mga mamamayang Pilipino, yung para sa I think yung tulong sa panggamot, yung tulong sa paano pakinggan ako natin guys at tapusin natin yung lumaban kanyang mensahe. para sa, Pakinggan natin karapatan ng mga ano po mahihirap. yung talagang Ako totoo ang direktor. Issue po dito sa I'm the PCSO. only director of the Philippine Yes, Charity Sweepstakes Office na every month, mayroon kami ng pundo. We have a financial fund and charity fund na in 2 weeks time, ako ang pinakamadaling maubos dahil hindi ko kayang kunin ang pundo ko at itago ko para sa mga kamag-anak. Ibinibigay ko yan sa buong Pilipinas. Mga general ang nakalaban ko. Pero hindi ako natakot. Dahil alam ko kung ano ang pinaglalaban ko para sa bayan. Sa ngayon, masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo ng kahit 5 milyon buwan-buwan. Minsan lang nagkaroon ng almost 1 billion, pero inabot yun ng 7 to 10 months bago nakuha ng dalawang winner na ang isa is construction worker from Samar and another one is a nurse from Legazpi City. Yan ang totoo na nananalo. Kaya yan guys, no, lumilitaw talaga guys na halatang halata yung sunod-sunod na panalo yung sa PCSO. Kaya yung kanyang ibinulgar yung talagang mayroong asabwatan at sindikato sa PCSO. Dahil po ay ranas po niya yan kasi nung unang siya po ay sa administrasyong Pangulong Duterte nung una. Siya po ay chairman ng PCSO. Ay talagang ang hirap ng panalunan guys, yung milyon-milyon. Kaya yun, ngayong sunod-sunod na panalo ng PCSO ay talagang nakita niya yung mayroong mga sindikato. Kaya yun po ang kanyang mensahe. Pinapatamaan po niya dito po yung PCSO. Kaya dahil po ay
yung mga sunod-sunod na panalo ay nakikita na mayroong sindikato. Kaya yun po ang ating reaction guys sa kanyang mga mensahe tungkol po sa PCSO. Kaya yun ang ano po yung mga sinasabi niya ay tayo po ay nagbigay na ng komento or reactions. Kaya po ay kung ano po ang kanyang mga binabanggit. Kaya yun na. Sa lahat po na no? Yan sa lahat pong nanood dyan at sa lahat pong mga taga-subaybay po dito sa ating channel. Kaya ako po buong puso pong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang suporta at sa inyong pagpanood po dito no, sa ating channel Pinoy TV News. Kaya sa aking mga mahal na OFW saan sulok ng kailang mundo. Kaya maraming salamat. Ako'y buong puso magpasalamat sa inyong lahat. At ingat po kayo dyan and mabuhay ang Gardesio. Please don't forget guys, like and share and subscribe po. Click the notification bell guys para update guys sa ating mga new upload video at saka sa ating live. Thank you so much. Bye-bye and God bless you all.